Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kinumpirma po nitong si Deputy Speaker Paulo Duterte ang pagbibitiw ng kanyang 7 congressional staff sa House of Representatives. Ang isa dito ay Chief of Staff niya na pinagbitiw ng isang kongresista ng party list. Kinumpirma ito pagkasunod ng report na ito raw ACT-CIS party list Representative Eric Yap. Hindi ba ito kasosyo nila Bangayan sa bigas? Had asked the former Chief of Staff Attorney Sherwin Castañeda to resign. Yan. Following alleged mismanagement ba? Magtataka kayo, siyempre, staff ni Paulo Duterte, pagkatapos, ang nagpa-resign, si Eric Yap. It was Yap who recommended Castañeda to Duterte. Yun. Ito daw si Yap ang nagrekomenda kay Castañeda. Ayon daw kay Duterte, bukod kay Castañeda, 6 pang staff members ang naghain na rin ng kanilang resignation. For the details on why they resigned, I think it would be best if Attorney Castañeda should answer that question, because for me, tapos na ang lahat. Everything is finished and we parted ways na maayos. Ayan po. At si Duterte raw sa ngayon ay nagbabalak na magdala ng kanyang mga mapagkakatiwalaan na staff mula sa kanyang opisina sa Davao para tumulong sa kanyang opisina dito sa House of Representatives. I'm almost done, filling up. Almost tapos na raw, halos tapos na mapunuan yung mga bakanting posisyon sa tulong daw ni Congressman Yap's staff. Kalahin nyo itong Yap na ito. Nung nakaraang eleksyon, yung ACT-CIS na yun, lahat ng panloloko eh. Akala nila yung mga nagpo-propaganda nun, di ba yung magkakapatid sa media? Di ba? At ang akala ng mga OFW na nalinlang, itong party list na ito para sa OFW. Sipin ninyo ito, nakakuha ng 3 pwesto sa Kongreso. Mga kaibigan. At ito si Yap. Kapangalan nito. Di ko alam kung siya at yung Eric Yap na hinuli sa smuggling ng bigas sa Subic, isa. Mga kaibigan, nasabi lang natin. Ngayon, ako yung nagpasok sa kanya. Ako rin yung nagpa-resign sa kanya. Yan, sabi ni Yap. So ngayon, walang magre-receive unless ipadala sa Davao. So sa akin na lang pinasubmit. Mga kaibigan, siya nag-submit ng resignation. Sa kanya nag-resign, mga kaibigan. Ang tanong, ano katotohanan? Alam naman ninyo, hindi mga mapapagtiwalaan itong mga taong ito, di ba? Ito, magtaka kayo
Hindi natin alam kung anong dahilan eh. Meron sinasabing minor daw eh. Ano yun? Minor na bugbog o ano? Ba't nag-resign yan? Binugbog ba yan? Ha? O ano? Ano dahilan? Tunay na dahilan. Sa bagay, hindi nila pagtatapat yan. Mga kaibigan, ano po? Pero, sabi nga ni Sara Balabagan, Ang panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. yun eh, di ba? Sabi nga eh, ni Sara Balabagan, walang baho raw na hindi lumalabas, di ba? Pero may ano dyan merong panibagong usap-usapan na may, parang tinutukoy na Malacanang ang nagpakana nitong paglabas daw ni Sara Balabagan. Dahil daw bumabanat daw. Kayo ba? Nakarinig ba kayong bumabanat to mga to? Ano ba banat nito? Mga kaibigan, ano raw, pakanaraw ng Malacanang yan, para makapagigan. Sa bagay na yan, hindi ako masyadong kumbinsido dyan. Pero kung ginawa ng Malacanang yan, una, magpagiganti, may katotohanan naman, di ba? Sapagkat hindi pinagtapat ni Arnold yan ba't kailangan si Sara? Ano nga sabi ni Sara? Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Ayun, mga kaibigan. Yung kung tawagin niya, direct from the horse's mouth. Bueno, mga kaibigan, wala man ako alam na banat itong mga to Di ba? Wala, mga kaibigan. Panoorin nyo nga yung pila nila. Kung ano na mga pinagbabalita ron. Wala na may balita Lahat natakot na sabi ko nga sa inyo, rule of law. Manatili kayo sa rule of law. Ipaglaban ninyo ang rule of law. Kung ano yung batas, yun ang batas. Huwag kang lilihis. Diba? Tayo lumihis dyan, mga kaibigan. Yan, itong ano kaya ang dahilan dito? Diba? Masyado ng high profile masyado sa Kongreso itong si Yap Mga kaibigan Akala mo, isa sa mga presidential son Kumakaasta rin ito Ito yung mga nanguna sa kwan, di ba? Sa pagpapasara ng ABS-CBN. Yun pala. Kaya pala, ganun siya kalakas, di ba? Hindi nga malayo na, na gawin niya yan, di ba? Yung pagpapasara sa ABS-CBN. Nitong si Yap. Di ba nandyan yung Tulfo? Asawa? Tsaka yung katandem ni Tulfong isa. Party list nila yun Sipin mo, nung manalo, hindi mo alam kung ano kinakatawan nito Ano ba kinakatawan nitong mga ito? Mga kaibigan, ito yung mga, alam niyo yung mga party list. Mga peking congressman, pero sila ngayon ang mga nagsisipagsalitaan dyan sa Kamara, di ba? Hindi yung mga direct congressman. Alam nyo, may sinasabi ngayon na si Winnie Monsod yata ang nagsabi nito na tila may kumpirmasyon sa kanya na nagkaroon ng dayaan noong 2019 elections. Tandaan niyo si Winnie Monsod, ang asawa niya naging chairman ng Commission on Election, si Christian Monsod na isa sa mga sumulat ng saligang batas itong 1987 Constitution. Ngayon,
ito si Winnie Monsod, dapat, pati yung 2016 election, 2016, 2019 election, masyadong garapal ang naging dayaan dyan. Hindi ba binigyan ko kayo ng example sa panalo ni Lito Lapid? Kaduda-duda yun eh. Si Lito Lapid, mga kaibigan, bago tumakbong senador muli yan, kumandidato yan sa Angeles na mayor. Pagkatapos na matapos yung una niyang terminong senador, tapos na. So tumakbo siyang mayor. Talo eh. Noong 2016, mga kaibigan, talo siya. Pagkatapos, netong 2019, magtaka kayo Alam nyo, ayoko lang ulit-ulitin ito kasi baka sabihin dahil kumo kaibigan natin si Mayor Alfredo Lim. Totoo naman 2016, dinaya si Lim. Alam nyo yan Hindi ba lamang na si Lim? Lamang na sa unang resulta pa lang, niwala sa kalahati ang boto ni Erap. Pinalabas sa TV, mga kaibigan. Matagal bago ulit nilabas ang resulta. Nung pangalawang ilabas, ang laki na ng boto ni Erap, bumagsak pa yung boto ni Lim. Ano tawag mo ron? Di ba dagdag bawas yun? Mga kaibigan, ang laking dayaan nun. Si Lim ang ebidensya ng nangyaring pandaraya sa eleksyon. Ilan ang nilamang ni Erap pagkatapos ng eleksyon? Hindi pa nga tapos ang bilang Pinroklama siya. Ilan? Wala pang 3,000. Samantalang, ang lamang ni Lim sa kanya nung unang ilabas, mahigit 200,000 na si Mayor Lim. Si Erap wala pang 100,000. Kaya biglang nag-blackout na Namatay ang ilaw dun sa nawala ang kuryente doon sa Rizal Memorial. Mga kaibigan, na usually hindi naman doon ginagawa ang eleksyon. Ang bilangan doon sa stadium, sa Ninoy Aquino Stadium. Mga kaibigan. Noong 2019, gano'n na naman ang nangyari. Akalain mo, pumangatlo lang si Mayor Lim? Example, 2019 election, si Lito Lapid. Hindi ba lumalabas sila sa ang probinsyano, silang mag-ama? Okay. Kumandidato, senador. Yung anak, mayor, sa Porac. Ngayon, habang papalapit ang eleksyon, yung mga survey, si Lito Lapid nasa Magic 5 lagi. Nasa Magic 5 siya. Mga kaibigan, yung 5 nangungunang senador mula umpisa hanggang sa malapit na eleksyon. Hindi siya nawawala doon sa Magic 5. Sabi, dahil anya yan sa ang probinsyano. Hindi totoo yun. Si Lito Lapid kasama sa ibinoto ng isang religious organization, yung black voting, mga kaibigan. Nung nandun siya sa Magic 5, wala pang desisyon. Hindi pa eleksyon yun So wala pa yung pasya na kasama siya sa mga bibit-bitin na line-up ng senador. Tingnan niyo Ngayon, nag-eleksyon. Dala siya, di ba? Hindi ba dapat kung totoong nasa Magic 5 si Lito Lapid,
Hindi ba dapat nung eleksyon na nadala siya, napunta siya sa number 2 or number 3? Tama, hindi tama? Ha? Dapat yun ang mathematics na logic simple common sense. Hindi ba? At ang sinasabi nila, ang isang factor na nanalo si Lito Lapid, yung probinsyano. Kung totoo yun, bakit yung anak niya natalo? Pareho lang silang nasa ang probinsyano. Di ba? Meron pa rin si Edu Marzano, nasa ang probinsyano. O bakit natalo sa San Juan? Kaya mga kaibigan grabe yung eleksyon na yun. Bayaran yun. Sino ba nagpatakbo ng eleksyon? Smartmatic At saka Comelec. Sa buwatan yan, sabi ko sa inyo, yung survey, Comelec, at saka Smartmatic, magkakasabuat yan. Kasama na yung ibang media. Bakit to? Gumagawa sila ng trend para maging kapani-paniwala ang resulta. Di ba? Babayaran mo yung survey, ilalabas ka ron, yun ang magiging pagkukunan halos ng pattern Kung sino pananalunin ng Comelec at saka ng Smartmatic, iaayon nila halos doon sa resulta ng survey. Para itong pandaraya sa Smartmatic at sa Comelec maging kapani-paniwala ang resulta. Naintindihan ninyo? Kaya yung Smartmatic, dapat sa susunod na eleksyon, kung meron pa tayong eleksyon sa 2022, bumalik na lang tayo sa mano-mano. Wala nang mangyayari, mga kaibigan, sa ating bansa. Unang-una, ang eleksyon hindi dapat pinakikialaman ng mga dayuhan. Dayuhan ang nagpapatakbo ng Smartmatic Baka ngayon inchik na ang hahawak ng computer. Diyan na kayo. Tapos na ang Pilipinas, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ang, noong isang araw pa o noong isang linggo pa ito itong iniulat ng COA, nabanggit na natin ito in passing, tungkol sa 1.83 million na nagasta sa paglamon ng Bureau, mga opisyal ng Bureau of Broadcast na isang tanggapan na nasa ilalim po ng Presidential Communications and Operations Office. Ayon sa COA, ayan po ay nadiskubre nila ang 1.83 million worth ng paglamon na nilamon ng Bureau of Broadcast Services. Itong Bureau of Broadcast Services, yan po yung nagpapatakbo sa government radio stations, mga kaibigan. Tuwing sila po ay magmi-meeting sa kanilang mga meeting, pero itong mga nagasta nila sa paglamon hindi po covered ng complete documentation. Labag sa batas. Mga kaibigan, ibig sabihin, pinalilitaw lang nilang nilamon ito. Diba? Nilamon nila. Isipin mo yan, budget na yan. Mag-meeting man yan, ilang tao lang yan Pag nag-meeting dyan ng 10 tao, marami na yan Bureau of Broadcast, 10 tao mag-meeting, marami na yan. Isipin mo, noong 2019, ganyang kalaki na alamon ninyo. Ano ba kinain nyo?
Mga hayop kayo. Di ba? Ano nilamon ninyo? Oh, ito, a total of 2,356,188 pesos and 46 centavos ang nagasta naman, ang talagang nagasta sa taong 2019 na isinilbi sa iba't ibang idinaos na meeting kung saan itong 1,830,720 pesos and 52 centavos or 78% nung 2,356,188 pesos. 78% nun ay hindi suportado ng mga dokumento na magpapakitang yung mga sinasabi nilang meeting na nagsilamon sila, opisyal yun. Alam niyo itong PCO, grabe ho yan ang corruption dyan. Mga kaibigan, matandaan ninyo, nawala na yung issue sa ASEAN, hindi ho ba? Mga kaibigan, nawala na eh. Oh, yun, almost 1 billion ang nawawala ron. Mga kaibigan, humigit kumulang sa 1 billion yun. At napabalita, 1 buwan naka-check-in sa Conrad Hotel ang mga damuhong opisyal ng PCOO. Doon naglalasingan. Sky is the limit, mga kaibigan. Isipin mo, 1 buwan. Nandun kayo. Oh, di ba, nabuko yan, pati yung mga sindikato nila sa pagbili ng mga ipinamahaging press kit, pati yung pag-upa ng mga sasakyan na ipinagamit sa mga staff nila sa PCOO. Mga kaibigan, katakot-takot na pondo. Sabi ko sa inyo, ito yatang administrasyong ito, pagsamahin mo lahat ang naging gobyerno ng Pilipinas, walang tatalo sa pagkaubos ng pondo tsaka garapal na pagsasamantala sa pondo ng taong bayan. Walang katulad. Ito daw ang halaga ng mga nilamon nila na hindi po suportado ng anumang official documents. Ibig sabihin, walang official receipts. Kung may official receipts yan, baka sinulat lang sa kamay. O kaya, yung resibong nabibili sa bangketa, ginamit. Diba? Alam nyo, ang paggasta sa gobyerno, nasa batas yan, ha? Ultimo, 1 sentimo. Na ibinabayad mo sa gobyerno. Dapat siya may resibo. Official receipt. Nakakita na ba kayo nung resibong Republic of the Philippines? 'Di ba? Receipt. 'Yun. Pagbibili sila ng kahit ano. At merong batas na dapat lahat ng gagastahin ng gobyerno ayon sa sa section 4.6 ng Presidential Decree number 1445. Claims against government funds shall be supported with complete documentation. At sa circular ng Commission on Audit 2012-001 that prescribes that all types of disbursements must be supported with sufficient and relevant documents to establish the validity claims. Batas mga kaibigan Ito ang sinabing hindi masuportahan ng official documents. Walang official na, siguro sinulat-sulat lang, type lang sa computer.
Yan. Ha? O kaya, yung resibong katulad sa bangketa na nabibili. Noong January, meeting daw ito. Kalahin mo, lumamon sila ng 175,817 pesos 53 centavos. February, 342,000. Palaki ng palaki, no? 890 pesos and 55 centavos. Noong March, 71,343 pesos and 50 centavos. April, 100, daan-daan libo, no? Kung kumain. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo sa kulungan, sa bilangguan, dalawa lang ang kain dyan tanghalian, hapunan. Pinagkakasya, binabudgetan lang nila ang kada preso ng 50 pesos. Sipin mo yan. O wala pang 50 pesos. Para sa dalawang pagkain sa tanghali at gabi. Samantalang itong mga taong ito, kung mag-meeting ito, ala namang meeting yan Baka meeting yan Kamukha nung nag-meeting dun sa Cavite, yung barangay. Di ba? Walang yari yung barangay na yun at saka yung sekretary nun, Para pala mga alimangon sa kang yung mga demonyong yun. Mga kaibigan, isipin mo, meron silang teleconference, nakaligtaang patayin, nakaligtaan nila may camera doon. Yung isang camera, pinatay pa ng damuhon chairman. Di niya alam, may isa pa. Huling-huli sila, mga kaibigan. Si chairman nagbabakuna. Binabakunahan yung kanyang sekretary sa barangay. Ito, sa madalit sabi, hanggang Disyembre itong lamunan na ito. At noong Disyembre, malaki lamon. 211,000. Meeting, ganyan kalaki gastos. Mga magnanakaw itong mga hayop na ito, mga kaibigan, sa totoo lang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Akalain ninyo itong abogado na kung makasigaw ng bobo sa iba, wagas, mga kaibigan. Si Larry Gadon, alam ba ninyo na naghain pala ito ng petisyon sa Korte Suprema kanina, August 27. Alam nyo kung ano inihain na petisyon ito? Yung sigaw niyang bobo, sa kanya dapat yun Dapat yung pagsisigaw ka ng bobo sa susunod, humarap ka sa salamin. Eto. Bakit? Akalain ninyong hinihiling niya sa Korte Suprema, dumulog siya sa Korte Suprema, na pawalang bisa daw yung Republic Act number 6639 dahil sa pagiging unconstitutionality nung batas na yun. Ano ba yung RA 6639? Yun yung batas na pinalitan ang pangalan ng Manila International Airport at ginawang Ninoy Aquino International Airport. Yan. Ibig sabihin, pag magpapangalan ka, kailangan may batas, di ba? Sino ngayon ang bobo? Yung sinasabihan niya o siya? Para sa akin, siya bobo Alam niyo kung bakit? Kailan pa itong batas na ito? Ang tagal-tagal nang ginawang Ninoy Aquino International Airport, yung airport na yan. Ngayon mo sasabihin sa Korte Suprema,
Mamumura ka na naman ng Korte Suprema eh. Ginagamit mo sila para magkaroon ka ng publicity. Di ba may ginawa yan? Pinagalitan ng Korte Suprema sa desisyon sa kanya eh. Ginagawan laruan yung Korte Suprema. Eh kung ako Korte Suprema, mga kaibigan, padidisbar ko to eh. Di ba? Abay, ginagawan laruan eh. Ginagamit para siya makapag-publicity, para makakuha ng atensyon, mga kaibigan, para masabing matalino siya. At hindi siya yung sinasabihan niya ng bobo. Oh, bakit ho? Kumag pala ito eh. Ako hindi ako abogado, pero simple lang yan eh. Gusto mo palang papalitan yung pangalan, pupunta ka ulit sa Kongreso. Tanga. Ang may karapatang magpalit ng pangalan yan, ang Kongreso. Paano magiging ang constitutional yan? Function din ng Kongreso yung magpangalan. Di ba? Ultimo mga kalye, mga kaibigan, sa Kongreso yan. Hindi lahat ng kalye. Mga kaibigan, hindi ho ba? Tanga pala ito. Saan kaya nag-aaral ito? Abay, dapat bumalik ito sa law school. Mga kaibigan, nakakaya. Kung buhay si Chiquito, sasabihin, inay. Mga kaibigan, sipin mo, sa Supreme Court dumulog. Ay, taron. Hoy, Eli Kuyukot, ano masasabi mo rito kay Larry Gadon? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ito hindi ko nahulaan ha. Maboboljak na naman ang Korte Suprema yan eh. Dapat yan sinisira na yung papel eh, di ba? Yung nag-receive. Ano to? Petition? Para ideklarang unconstitutional yun daw Manila International Airport na ginawang Ninoy Aquino International Airport. Tado, alam mo, punta ka sa Congress, doon mo sabihin yan, di ba? Alam mo ba kung ano mali doon sa Ninoy Aquino International Airport? Ang mali doon, bakit si Ninoy lang ang pinangalanan nila doon sa airport? Dalawa silang patay doon eh. Di ba? Dapat yan, Ninoy Aquino Galman International Airport. Yun, sabihin mo sa mga tolonggesman, di ba? Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay
siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Sino ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon? Batiin natin, no? Si Juanito Babagwin. Si Juanito ng Babagin, Valenzuela. Pinababati siya ni Joy at Yen. Mga kaibigan, si birthday niya ngayon. Si Shane Pantalyon ng Samar, birthday din po ngayon. Alan Advincula ay birthday din, at si Tintin Aison ng Porac, Pampanga, anak ni Nald na nakikinig po sa atin, ay birthday din po ngayon. At dahil birthday ni Juanito, ni Shane Pantalyon, Alan Advincula, Tintin Aison, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magbababati muna tayo at magbababasa muna tayo ng reaksyon kung meron po, ha? May mga pagbati ba dyan? Ilabas mo na. Ang mga katropa natin, binabati natin sa Amsterdam, si Arlene at Simon Barrias. Sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Sa United Kingdom, si Kamaita Basilio. At ito, may babatiin ako. Binabati natin ang mag-asawang sina Cesar at Malu Logan ng Chicago, mga kaibigan, ho? Si Eddie Baldovino at ang kanyang pamilya sa Vacaville, California. Ayan po, yung mga katropa natin, June Gases sa Guam. Si June Gases po ang original vocalist ng grupong Abracadabra. Ayan, nandyan din sa Guam si Walden Kihanberry at ang kanyang pamilya na pawang mga musician.
Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Susana de los Santos, Jun Di Valencia, isang singer, actor. Ang ating kaibigang si Charlie Fry, singer-songwriter. Sino pa ba? Ang dapat nating mga mabanggit na katropa natin eh. Nakakalimutan ko minsan eh. Anyway, maalala ko mamaya. TC Cuevas. Si Yula Sotelo. Isang musician, nasa Japan. Norberto Trias ng Cavite. Ito talagang di mo nahuhulaan na taga Cavite. Kasi ang apelyido Trias. Di ba? Mga taga Cavite yan eh. Meron nga si General Trias. Di ba? Kaya may lugar dyan. Gentry. General Trias. Meron naman lugar, yung hindi mo na marinig mo lang yung pangalan, alam mo na kung saan lugar eh. Katulad niyan, Trias, Cavite. Di ba? Tirona, Cavite, di ba? Pagka sinabi mo namang Tinyo, Nueva Ecija yan. Kasi dyan sa Nueva Ecija, may kalye dyan. General Tinyo. Di ba? Pero nakakatakot yung lugar yan. Kinatatakutan lugar yan ng mga kababaihan na sumasakay ng jeep. Kasi pagka tuwing dadaan na ron ang jeep, sasabihin nung driver, kaya nangangatog ang mga babae yung mga bababa, sasabihin ng driver, kantutin nyo na. Yun yung mga pangalang hindi mo malalaman mo agad kasi General Tinyo, di ba? Nueva Ecija rin yan eh. Parang Trias, Cavite yan. Palusot pa eh. Si Alex Darang, si Retirba Inventado, Jerry, Michael O. Suarez, o G. Suarez, si Val Luga. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe sa ating pong official YouTube channel na Lapid Fire ni Percy Lapid. At mag-like na rin po kayo kasi may nagdi-dislike din. Di bale, okay lang yan, mga kaibigan. Greg Belus Jr., Junior Dal ng California, Reddy San Miguel, Belinda Hinete, Ruben Sabado, Oswald Cortez Santos Jr., Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California, Rodel Etorma, Kevin Siega, Robert Aquino ng Hong Kong, Magdalena Ribas, Baste Sebastian, D. Diaz, De Lawon, Huterbredo, pinagsama niya lahat, may DDS na siya. Ano kaya ito? Mga, mga, ano ba tawag mo rito, yung account? Dami. Dino Evangelista, G. Hernandez, Sharabilio Cubar, Fe Cuizon, Ted Fernandez, Roel Kaagbay, Art M. Diaz, Edwin Javier, Mir Hernandez, Zeri Igdao, Brenda Espeleta, Nixon Nang Torres, at Mary Jane ng New York, USA. Leo Villena, Rogie Tortalakino ng Cebu, si Ichad Abaya, Herman Gumiran, Irene Sian Austin, katropa natin ito, artist po yan, si Joji Peralta
Ramon Santos, Dennis Tan, Gerardo Borbon, Cyril Belen from Antioch, California, Berhel Magno, Leonardo Repalda, Priscilla Mercado Uy, Rock Marcelius, Alquiros Cristina, Teresita Samson Santos, Maurino Garcia, Gloria Latorre watching from Guam, Butch Alye, Vicente Frasdilla, Louis Bay, at si Ginang Angelina Alto Bay, Kagawa de Llena Eliazar Kalunsag, at kanyang husband si former Barangay Chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa. Ang ating po mga idol na veteran musicians, Bobby and Noemi Gomez ng The Brothers Unlimited, Rogelio De Terra, Darwin Ramon, Evangelito Dalangin ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, Joel De La Cruz, DC Encarnacion, Yoli Paderes Danteco, Robert Cortez, Loida Haruda, Alexis Lota, ano kaya ito ni Yumaong Piskal Lota, Napoleon Cruz, Don Filimon Endiape, Pening Garcia, lintik ano? Uso pa ba yan? Maliit pa ako yan ano na yan pangalan na yan Hernando Manawis Jr., Loida, si Loida nabati na natin, Edwin Suarez, Renz Flores, Joe Narciso Llarena, Robert Cortez ng San Bruno, California, Pearl Eddie Montebon, Nelson Aman, and Rogelio Meren. Ayan. Si Angel Francisco Willie M. Adahar, Oscar De Jesus, katropa natin sa Los Angeles, Philip Glenn Araw ng Quezon City, Claudio Buenaflor, Napoleon Gasga Pollero, Osias Catalan Olvido, Linda Agua Lam, alias Tisay ng Pandakan at Hong Kong, Eric Partosa and Redoblado Perez Dennis, Grace Ann S.U., Carolina Patricio Celestino, June de Los Angeles, Noe Garcia, Jerome Kurt Tamayo, Efren M. Ortilla, Teresita S. Aguinaldo. Ayan, Cavite rin yan. Ang kani General Aguinaldo yan. Sigurado yan, di ba? Richard Galliano, Eddie Nacional Mirador, Manuel Balcarcel, Rock Marcelius, nabati na natin, Concepcion Ison Chulbo at si Ledge Chulbo, kanina pa nakikinig yun sa radyo, Wilma Aquino, George De Asis, Rolando Garcia, susunod na direktor ng Bureau of Customs. Natitirang Antigo na lang dyan. Si Hector Ponasier, na kaibigan natin sa New York, Aton Fabre, Ronnie San Cruz, Ricky Valero, basketball player po yan, Ernesto Mangahas, Dolores Alfonso, Nai Builders, Eden Katindig Kiocho, Jerry Huni, Aldi Cartesiano Adato, Ronald Ponasier, Redoblado Perez Dennis,
Christina Maluntag Giyang, Ewa Zain, Elizabeth Lomeda, Oldies but Goodies, Eddie Rodriguez, Robertsky Ricamara, Noli Ayala, William Serrano, Edward Balubal, Laini May Abrenica, si Enrique Sabong Prince Noques, Glenda De Lara, Marisa Martinez, Frimarlo Collado, June de Los Angeles, kaibigan natin, musician, kasama natin sa Japan, Chito Manalo, Sherlock Cerces Tagle, Maria Cristina F. Pantaleon watching from United Kingdom, Romulo Balingit, Ed Yumol Casquejo, Francisca Sardoncillo, Zaldi Ting, Rafa Wolf, Jobito Lial, Wafer Romeo, Salvador Casenas, Elizabeth Lomeda, Basia Bendecio, Rosita DC, katropa natin, Joanna Carla Digos, Osias Catalan Olvido, Bong Benavides, isa rin pong musician, Violeta Baldonado, Green Guevara from California, Placido Corbito, Cristo Piero Cruzem, J.R. Madrigal, from Southern California, Proud Calapeño, taga Calapan siguro, Edwin Angara, Lyle, Marvin Victoria, Flor de Lisa, Rosaldo Sarmiento, Arnold Santos ng Japan, Tony Cabral, Los Unidos Juventus ng Canada, Rodrigo Noto ng Quezon City, pinababati siya ni Emmanuel Dolba, Boyet Potenciano ng San Diego, California, Joselito Camacho, Joselito Peña at Coffee Pen, Rose Basco, Junjumin Acabayo, Herman Gumiran, Alvin Samson, Jenna Guzman Corillo, Alex Alea, AJ, Jenita, Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, Ray Ramos, Flor de Lisa Rosaldo Sarmiento ng Napocor Village, Quezon City, Julie Bien. Ano kaya ni Doc Bien to? Kaibigan natin si Doc Bien eh. Edwin Bien, di ba? Ito si Julie Bien. Watching from Kobe, Japan, si Julie. Martiniano Santiago, Noli Jacinto, Joel Cruz, at siyempre si Lulu Baltasar Cruz. Ang kanya may bahay. Si Dada Dumlao ng Darite Mob 3, Eden Cruz Payumo, Hugo P. Dictado, Judith Laurel Nishikawa, Fernando Nicolas, Ernie Dris, Luz Bimin Romana, Elvira Pilapil from New York, Eduardo Garcia Ochoa, si Cherry Ocampo, binabati natin, kamag-anak natin, Violeta Calma Bandian, Sally Pascual Ronyo ng Montreal, Canada, Marilyn Valencia Schmidt, Richard Galliano, Gerard Bugarin, Delia Relato,
Rolly Hernandez ng Maynila, Philip Canuto ng Saipan, Mariana Islands, di ba ho? Robert Cortez, Rowena Salinas Padron, Don Filimon, Indiape, Sally Pascual, Nelly Tutor, Losito Sapno Sr., Fernando, nabati na natin, Sandy Javier ng Las Vegas, Gerardo De Leon, Virgilio Ilag, Marisa Feroline, Marilyn, maringit na natin yun, bueno, mga kaibigan, medyo kapos na po tayo sa oras, ano po, ha? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 mapapakinggan tayo Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At ang ating pong live streaming, 2 oras po, alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kami po humingi ng paumanin sa mga hindi natin muli naabati. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Eric Buset Yap! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig